Mommy, ayaw ko nang magsuot ng mga damit na to. Ayoko nang may nakakakita sa birthmark ko. Anak, ang birthmark na to ay espesyal na regalo mula sa langit. May ganito rin ang daddy mo. Nasaan na si Daddy? Hindi ko masasabi. Nagkaroon lang tayo ng aksidente ng daddy mo. Hindi ko nga alam ang itsura niya. Kailangan kong sagutin to. Malapit na yung sinundan kong sasakyan. Itim yon. Hello. Yung itim na kotse ang sasakyan ni Mommy. Hoy mister, ang pogi mo. Parang daddy na Lage kung ini-imagine. Hindi ako tatay mo. Tadhana ang nagdala sa atin. Ang gwapo mo talaga. Gusto mo bang maging tatay ko? Kaya ng nanay ko ang lahat. Panalo kapag napangasawa mo siya. Chen. Chen. Bakit ka nandito? Hindi ito ang sasakyan natin. Lumabas ka. Disiplinahin mo ang anak. Huwag mong sigawan ang nanay ko. Chen. Tama ang ginoong ito. Hindi ka iningatan ng nanay mo. Halika. Magpaumanhin ka sa ginoong ito. Tapos aalis na tayo. Paumanhin po. Marunong siyang magpalaki ng anak. Isang mabuting ina. Okay lang. Huwag ka nang tatakas, TNT. Kinabahan ako ng husto. Hindi mo ba alam? Ikaw na lang ang natira sa akin. Susundin kita, Nay. Bilang abogado, hindi makita kahit kanino sa mga nagdaang taon. Ni hindi alam kung kamusta ang tiyahin mo. Sa mga nakaraang araw, naka-off ang kanyang telepon. Yan, Chen. May bagong sinturon ako para sa'yo. Dahil sensitive ka sa metal, espesyal akong nag-order ng purong gintong buckle. Hayaan mong isuot ko sa'yo. 6 na taon, hindi mo man lang ako nahawakan. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Obligasyon lang sa pagitan natin. Walang pagmamahal. Huwag. Pigilan mo, binata. Pakiusap huwag, binata. Hahaha. Nakakatawa talaga. Pigilan mo na, binata. Ang saya. Tama na. Anong ginagawa mo? Eyu. Tulong. Bakit? Hindi pa ako tapos maglaro. Yan, Chen. Bata lang siya. Huwag mo siyang saktan. Xiaoguo, humingi ka ng tawad. Ano? Sabi ng nanay ko, may birthmark ako ng pamilyang Yu. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Yu. Ang mga utosang ito ay mga alipin ko. Pwedeng maglaro ako kahit paano. Ganito ka ba magpalaki ng bata? Hindi ko sinabi yan. Nagkamali siya ng intindi. Yan, Chen. Tinatakan ko si Xiaoguo ng ipanganak ng peklat na birthmark ng pamilya. Kumukupas na ang peklat ngayon. Bago maghinala si Yu Yanchen, kailangan kong tiyakin ang estado natin. Sinira ni Kiki ang pagpapalaki sa bata. Kailangan ng custody agad. Nahanap na ang abogado. Handa na lahat. Abogado Yin Xiaosh. 100% tagumpay sa mga kasong custody. Pwede natin siyang makilala ngayon. Siya nga, abogado Yin. Maganda ang pag-asikaso mo sa mga huling kaso. Maganda ang feedback ng mga kliyente. Salamat po, Supervisor. Pagbubutihin ko pa. May mga kaso akong dala dito. Hindi ko lang alam kung payag si attorney na kunin itong kaso. Bilang abogado, alam nyo, may pananagutan ang sexual harassment. Alam nyo namang, mahihirap patunayan ang harassment cases. Walang feasibility dito. May ebidensya ka bang panghaharas ko? Saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Humarot ka sa tao. Ginoong Yu, pasensya na po, Ginoong Yu, di ko alam na sa inyo siya. Kung nalaman ko lang sana, hindi ko sasagutin, Ginoong Yu. Umalis ka na, bigyan niyo po ako ng sansa, Ginoong Yu. Ginoong Yu, nagkakamali po ako, Ginoong Yu. Ginoong Yu. Salamat sa pagtulong kanina. Bulok ang firm nyo, subukan mong sumali sa Dragon Rice Group. Ang Dragon Rice Group, kabilang sa top 100 na kumpanya, may $100 EC na market cap. Makakapasok ako sa Dragon Rice. Scam ba to? Para sa inyo lang kami pumunta. Balita namin pinakamagaling kayo sa mga custody case. Ginoong Yu, may asawa na po ka. Wala. Paghiwalayin ang anak sa ina, nakakadiri ang mayayamang si. May concern pa ba kayo? Magkano ang sahod? Sabihin mo ang expected salary mo. Sa isang buwan? 50,000. 1 milyon kada taon. 10 milyon, ang yaman ng isisi ay talagang makapangyarihan. Huwag kang mag-alala, babalik ko ang anak mo para sa... Magtrabaho ka sa Dragon Rice Group bukas. Anak, hintay ka muna rito. Kailangan kausapin ng nanay ang tungkol sa trabaho. Maging magalang ka sa mga ginang at ginoong narito. Tama na ba? Sino nagdala ng batang ito? Sa kumpanya? Kumusta po, sir? Ako si Yin Tian. Ang nanay ko ay si Yin Xiaosh, bagong empleyado ngayon. Sa unang araw pa lang, may dala ng bata sa trabaho. Hayaan mong linawin ko, bawat araw sa kumpanyang ito, dapat may ambag na halaga sa kumpanya. Paano ka makakaambag? Punta ka, magwalis ng sahig.
Hoy bata. Kuhaan mo ako ng tubig. Tandaan mo, 36.5 degree ay na tubig lang ang iniinom ko. Bakit ang lamig ng tubig na ito? Tianchen. Ayos ka lang ba, anak? Nanay, naging mabuti naman ako, at magalang sa lahat ng oras. Pero hindi ko alam kung ano ang mali ko. May paliwanag ka ba? Ginoong Yu, dinala ni MCH ang anak niya, sa unang araw pa lang ng trabaho. Hindi natin matitiis ang ganitong ugali sa kumpanya. Ako ang nag-aproba sa childcare arrangement ni attorney. Sinasabi mo ba, sinisira ko ang kultura ng kumpanya? Siyempre hindi po. Ang kumpanya natin ay tao ang inuuna. Nilabag mo ang ating prinsipyo. Sa pambubuli. May parusa ka. Dahil si Manager Zai, ang nagutos ng paglilinis. Siya ang bahala sa lahat ng paglilinis, at kukuha ng tubig para sa nanay ko. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Paunawa, sinusuportahan namin ang mga magulang. Lahat ng empleyado ay maaaring magdala ng anak sa trabaho. Para sa araw ng mga bata, magkakaroon tayo ng family carnival. Dalhin ang mga anak upang sumali. Opo, Sige na. balik na sa trabaho. NEU. Salamat, kaya ko na. Hindi na kailangan pa. Sa susunod, tanggal ka. Opo, sir. Mommy, ang daming nakakatuwa dito. Tingnan natin sa unahan. Nakakainip na family event. Sobrang boring. Bakit ba tayo nandito? Sweetie, kumpanya ito ng Daddy, Family Day. Kailangan nating sulitin ito, para kilalanin niya tayo. Sis! Anong ginagawa mo dito? Ikaw nga. Bakit hindi ka nagparamdam? Sa mga nakaraang taon, kamusta ka na? Ako, okay naman ako. Tita, ikaw pala. Hi, anak ako ni Mommy. Tawagin mo akong Tian-Tian. Kwento ni Mommy tungkol sa'yo, araw-araw. Hello din, anak ba to niyang fan? Nagtatrabaho rin siya sa Dragon Rise. Hindi dapat malaman ni Insyosh na inagaw ko ang pwesto niya. Anong problema? May hindi ka masabi? Dati, siyang fan ay nagsusugal at may utang. Nagpalit na siya ng pagkakakilanlan. Huwag mong banggitin ang pangalan na yan. Bakit ka nagpaiwan sa kanya? Well, siya, nagbago na siya ngayon. Kumikita rin ng malaki. Sis, hindi nagbabago ang mga abusado. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo matanggap ang tagumpay ko. Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa magandang buhay. Makinig ka, ang isang single mom na tulad mo ay hindi dapat mang-aral sa akin. Paano mo nasabi yan? Nagmamalasakit ako sa'yo. Naalala mo noong hinabol ka niya. Binigyan kita ng pera para makatakas. Oh, kaya pera ang gusto mo. Dapat sinabi mo agad. Walang ginhawa kung walang hirap. Kapag nawala lang si Insyosh ng tuluyan, magiging ligtas kami ni Xiaoguo. Sapat na ba ang 1 milyon? Mula ngayon, putol na ang ugnayan ni Yin Kiki sa'yo. Kunin mo ang pera at maglaho ka. Yin Kiki, paano mo nasusukat ang lahat sa pera? Paano naman ang relasyon ng pamilya? Nanay, nakakasira ng sama ng loob ang away. Magpalamig muna tayo ng ulo. Tingnan kaya natin ang lugar na yon. Tara na. Tungkol saan ang away nyo? Maliit lang na hindi pagkakasundo. Medyo maingay lang ang usapan. Yan Chen, Family Day ngayon. Nandito lahat ng empleyado. Hindi ba panahon na para ipahayag ang status ko at ni Xiao? Pag-uusapan natin yan mamaya. Mamaya, palaging mamaya, 6 na taong mamaya, ay hindi sapat. Usog. Maligayang pagdating sa paunawa sa three-legged race. Miss, gusto ko nitong Barbie. Premyo yan sa paligsahan. Pwede ba kaming sumali ni Mama? Kailangang sumali ang magulang. Nang magkasama sa larong ito, wala siyang tatay si Tian-Tian. Bibilhan kita niyan sa mall, anak. Okay. Tito, Tian-Tian, anong ginagawa mo dito? pwede mo ba akong tatay pansamantala sa laro? Gusto na gusto ko yung Barbie. Kailangan daw ng magulang na magkasama sa laro. Wala siyang tatay si Tian-Tian. Pasensya na po, Jin Qiu. Paslit lang po, hindi pa sanay. CJ, sasama na ako sa'yo. Tara na. Kaya nyo yan tatay. Kaya nyo yan nanay. Akala ko hindi ko makikita to. Si Mr. yung nagpapakamatay. Ang bango niya. Parang yung babae noong 6 na taon. Ang Barbie doll ay isa lamang. Dahilan na ginawa ko. Gusto ko lang magsama ang mga magulang ko. Yin Chen, ikaw. Gusto pala ni attorney. Yun na nasa ilalim.
Ang baboy mo, paano mo nasabi yon? Ano nang sabi ko? Hindi ba't ikaw ang may masamang iniisip? Anong nangyari? Naipit ang bukong ko. Ask. Zio, kunin mo ang first aid kit. Sige. Tingnan mo ang galing ng anak nila, ang bilis kumilos. Ikaw naman, walang kwenta. 6 na taon na, hindi mo pa rin makuha si Yu Yanchen. Dapat kong hanapan ng paraan sila. Tara na. Para kay mama ang cake. Hindi ka pwedeng kumuha. Ay lapag mo yan. Nandito na ang cake. Para sa lahat ito, bakit hindi ako makakuha? HMPH. Ako ang binatilyong Panginoon dito. Sino ka ba para mag-utos? Sinabi kong walang hahawak. Iyan ang pasya ko. Bakit ka nagsasayang ng pagkain? Hindi mo ba alam ang hirap ng wala ka bang pakiramdam? Kakapalan ng mukha. Mga pulubi lang katulad nyo. Ang nag-aalala sa tirang pagkain. Makinig ka ng mabuti. Ikaw na pulubing nakadamit. Ng pekeng mga damit. Ay hindi ka rapat dito. Galing mismo sa CEO. Ang imbitasyon ko, hindi sa'yo. Kasinungalingan. Ang kahihiyan ng nanay mong. Nagpanggap para makapasok. Kaya kayo nandito. Mga basura kayong lahat. Mga hamak na pulubi. Huwag mong litin ang nanay ko. Anong gagawin mo? Ginawan pa kita ng kanta. Yin-tiyan-tiyan, nakakatawa. Pinagtabuyang palabas ng gusali. Tumigil ka sa pagkanta. Subukan mong pigilan ako. Tianshan, kumusta ka na? Nanay, tulungan mo ako. Bakit ka hindi sumasagot? May problema sa kanya. Tingnan natin ito. Ano ang nangyayari? Tianshan, sino ang may gawa nito? Tianshan. Tumawag ng ambulansya. Wala ng oras. Sumama ka sa akin. Bilisan mo. Kailangan ng bata ng agarang lunas. Bayaran mo ang mga bayarin, tapos alamin mo kung sino talaga ang nasa likod nito. Opo. Ako ang may kasalanan. Hindi ko sana siya iniwang mag-isa. Mali ako. Sa Dragon Race nga nasaktan ang bata. Huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot. Mabuti ang kalagayan ni Tianshan. Salamat. Bakit ka napakabait? Sa akin at kay Tianshan. Tama nga. Bakit ako nag-aalala? Siya at ang bata. Mabilis ang paghinga ng bata. Namumula ang buong katawan. Mukhang allergic reaction. Tagapag-alaga? May kilalang allergy. Allergic siya sa mga metal. Allergy sa metal. Baka anak ko si Tianshan. Hindi ka pwedeng pumasok. Papasukin niyo ako. Ginoong, nasa emergency po tayo. Pakiusap umalis na kayo. Kumusta ang bata? Ayos lang siya. Sabihin mo edad ni Tianshan. Kailan ang kaarawan niya? Nung isinilang siya, walang ama na nakalista. Naantala ang pagparehistro. Hindi ito dapat ipagmayabang. Hindi na kailangang sabihin ang tunay niyang edad at birthday. 4 at kalahati na siya. Ipinanganak noong Hunyo. May problema po ba? Si Jay. Wala. Nagtatanong lang. Hindi nagtugma ang edad at birthday. Mukhang nagkataon lang. Hindi ko anak si Tianshan. Nalaman ni Gio kung sino. Ang nambuli kay Tian-Tian. Magsalita ka. Ito ay ang bunso. Ginoong Yu, bakit niyo ako ipinatawag sa lugar na ito? Yung kaso sa pagpapalaki, kumusta ang takbo? Ginoong Yu, bakit ipinipilit ang labanan? Ang pagpapalaki. Kailangan ng bata ang magulang para maging masaya. Hindi niya maalagaan ang bata, kaya ganyan ang kalagayan ng bata. Ginoong Yu, huwag kayong uminom. Taos puso akong humihingi ng tawad. Ginoong Yu, aksidente lang po iyon. Ikaw. Ano? Kung malalaman niyang ako ang babae nung gabing iyon, kukunin niya si Tianshan. Kukunin niya si Tianshan. Magsalita ka. Boss, kailan huli naligo? Araw-araw akong naliligo. Nasaan ang dumi? AU, wala akong scrubbing service. Boss lang tingin mo sa akin. Ano pa? Paano kung ganito? AU, kailangan mo ba ng lecture tungkol sa batas sa pang-aabus? Wag na nga. Ang tanga-tanga mo.
Bilasin mo, tumawal ka na parang aso. Oo, bitawan mo. Yung tulong. Dalhin niyo sa doktor. Direct. Ang angka ninyong Yu, may allergy sa metal sa lahi. Si Xiaobo, hindi allergic sa metal. Si Xiaobo ay kahawig ko. Siguro dahil sa lahi, sa aking mga jeep. Nakuha ba niya ang gin mo? Sa tingin ko rin. Lumuhod ka sa Ancestral Hall. Bata ka pa'y pinagbibilinan na kita. Huwag kang humawak ng metal. Bakit ayaw makinig? Anong ginagawa mo dito? Nag-init ako ng gatas para sa inumin mo bago matulog. Alisin mo. Hindi inumin. Ang mga kamay mong ito, gusto mo bang mawala? Yan, Chen. Ako ang ina ng anak. Ako ang babae mo. Pagtuunan mo ang anak natin. Ang pagpapalaki. Ang dapat mong unahin. Naiintindihan? Papaaralin ko ng maayos ang anak. Perang relasyon ng magulang ay mahalaga rin. Ang baho mo ng alak, maghahanda ako ng paliguan mo. Aalagaan kita mamaya. Lumabas ka. Kung walang pahintulot, huwag kang papasok sa kwarto. May nararamdaman si Yan Chen. Kay Siyage, mukhang itong kapatid. Kailangan kong alisin siya. Hello, Siyage. Masyado akong naging mahigpit. Ngayon naiintindihan ko. May mabuting hangarin ka. Magkita tayo kung libre ka. Siyage, ito'y regalo para sa iyo at sa bata, na aking inihanda para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ngayong may pera na ako, hindi ko kayo nakakalimutan ni Tian. Salamat pero mas mainam pa rin ang pag-ipon ng pera. Wala namang malalang problema. Sa lahat ng mga araw na ito, lagi kitang iniisip, at si Tian. Pero alam mong ako'y tao, mahigpit sa pagpapahalaga sa dignidad. Hindi ko maatid na humingi ng tawad sa iyo. Ayos lang, mabuti naman at naunawaan mo na. Hay, pasukan na ang edad ni Tian. Pero wala siyang birth certificate, baka hindi siya makapag-enroll. Siyage, baka, dapat kang magpakasal. Magpakasal? Ha? Wala yan sa plano ko ngayon. Pero ang edukasyon ng bata ay hindi pwedeng maantala. Kailangan nating humanap ng paraan. Teka, may naisip ako. Bakit hindi mo dalhin si Tian sa probinsya para magparehistro? Pero, Kahit hindi kasing unlad, ng Hangcheng ang probinsya. Bilang mga ina, hindi tayo pwedeng makasarili. Ang bata ang dapat unahin. Nasa card ang 500,000 yuan. Ituring mo itong tulong ko sa pag-uwi mo sa probinsya. pag-iisipan ko itong mabuti. Pero hindi ko ito matatanggap. Opo, President Yu. Pupunta na ako dyan. Ate, kailangan ko nang umalis. Sige. Yin Xiaosh. Hayaan mong tamasahin ko ang marangyang buhay bilang mayamang asawa para sa iyo. Nanay, nakauwi ka na. May dala akong cake para sa'yo. Ang cute ng cake. Honey, gusto mo bang pumasok sa school? Oo, nanay, pwede na ba akong pumasok? Siyempre pwede. Ang ganda ng araw na to, matutupad lahat ng pangarap natin. Ang kayat-kayat ng cake. Esan, Mr. Yu, mga dokumento. Ano nang kinakain mo? Hi, pasensya na po Mr. Yu. Tinapay po mula kay Attorney Yin. Ang bango po, hindi ko po napigilan. Tinapay ni Attorney. Opo, sobrang bait ni Attorney Yin. Pasasalamat daw po sa pag-aasikaso ko sa kanya nitong nakaraan. Ang daming tao sa kumpanya. Bakit ikaw pinili? Hindi po, hindi naman. May iba rin pong nabigyan. Nasaan ang akin? Mr. Yu po, pero di naman po Kayla. Mahilig sa matatamis. Kayo po ang CEO. Siyempre iba ang Krato. Si Attorney Yin, malamang may special na handog para sa inyo. Umalis ka na. Opo. Iyo, ito na ang binagong kompidensya na dokumento. Pakitingnan po. Babalik na po ako sa Sandali. Nakalimutan mo ba ang isang mahalagang bagay? Ay, naalala ko na. May ipapabigay po ba kayo sa akin? Opo, nabago ko na ang digital na kopya. Na-send ko na sa inyong email. Tingnan nyo na po ngayon. Labas.
Ngayon din. Lahat may kopya maliban sa akin. Iwan niyo ang mga legal na dokumento dito. Titignan ko mamaya. Isara niyo ang pinto paglabas. Para sa akin ito. Eksakto. Salamat po sa paggabay niyo sa akin itong mga buwan. Bakit iba sa kay Assistant Zhuang sa akin? Ito ba? Si Tiantian ang tumulong sa akin. Gusto niyang pasalamatan naming si Tio Yu sa ginawa naming masa. Sinigaang namin ito. Gusto niyo pong tikman. Lanan. Pasado. Buti naman nagustuhan niyo. Habang nandito na kayo, pirmahan niyo na rin itong dokumento. Bakit ka mag-resign? Wala pang local residency si Tianshan. Kailangan na niyang magsimula sa eskwela. Balak ko siyang iwi sa amin. Hindi ko papayagan. President Yu, ang mga bagay na may kinalaman sa bata ay hindi dapat ipagpaliban. Hayaan mong irekomenda ko sa iyo ang iba pang magagaling na abogado. Maghintay ka dito. Babalik agad ako. Ano ng urgent na usapin? Gusto niyang maghintay ako dito ng pero hindi ako pwedeng magpaka-immobile. Kung magre-resign naman na ako, bakit hindi subukang umupo sa silya ng presidente? Ang sarap pala ng upuan ng presidente. President Yu, patawad. Hindi ko dapat ginamit ang upuan. Nagalit ba ako sa'yo? Mukhang hindi naman. Sorpresang mabait ka pala. Tingnan mo ito. Norton International Kindergarten. Admission letter. Ang problema sa pag-aaral ni Tianxia ay naayos na. Maaari mo na siyang ipasok agad. Ang tagal mong nawala para lang makuha ito para kay Tiantian. Hindi, nadadaan lang ako. Pero narinig kong, ang kindergarten na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan kada taon. Nag-aalala ako. Ang Norton Kindergarten ay sakop ng Dragon Rise Group. Ang tuition ni Tianxia ay libre na. Totoo ba? Salamat, President Yu. Mag-resign ka pa ba? Hindi na ako mag-resign. Magtatrabaho ako ng walang pagsip para sa Ate Yanchen, huwag kang mag-alala. Mag-aaral ng mabuti si Xiaoguo sa eskwela. Xiaogo. Maging mabait ka sa kindergarten at iwaksi ang masasamang ugali. Naiintindihan? Xiaoguo, sagutin mo ang tatay mo. Sige. Nanay, mag-aaral ako ng mabuti at magiging pinakamabuting bata. Gagawin ko kayong inggit ng lahat ng magulang sa buong mundo. itong batang to. Sobrang excited para sa eskwela. Aalis na ako. Sige. Maging mabait ka. Makinig kang mabuti. Ingat ka. Tita, 8. bakit ka nandito? Hindi mo mabasa ang karatula. Kindergarten ito. Mag-e-enroll kami. Malinaw naman. Ang tuition dito ay mahigit 1,000,000. Paano mo ito kayang bayaran? May malasakit ang bagong kumpanya namin. Ang CCE, ang personal na nag-ayos ng enrollment ni Tianxian. Oh. Well, mabait ang boss mo. Talaga nga. Ngayon ay maaari nang magtulungan ang mga bata. Nakakapanatag yan. Halika, Tiantian. Isuot mo ang backpack mo. At pumasok kasama ni Xiaogo. HMM. Hindi ako makikipagkaibigan sa mga batang mahihirap. Mga bata talaga, ang sasabihin. Huwag mo na lang pansinin. Huwag kang malungkot, tiyan-tiyan. Tita, okay lang. Matagal akong nag-isip bago payagan si Xiaoguo na makipagkamay sa isang tao, nangungulangot, kahit papaano ngayon. Hindi na ako laging maghuhugas. Paalam, Mommy. Paalam. 8. Aalis na ako ngayon. Sige. Yin Xiaosh. Bakit mo ako binabagabag? Tigilan ang kalokohan. Gawin mo na ang takdang aralin mo. Tama na ang paglalaro. Yung patay na daga sa bote. Anong nangyari dyan? Espesimen ng paaralan yan sa lab. Ako ang nag-aalaga ngayon. Itong maliit na hayop. Isang hipo lang, namatay agad. Nakakatuwa naman. Talagang anak ka ng tatay mo. Sadista ka talaga, no? Kung malaman ng pamilyang Yu, wala na tayong lahat. Anong wala na? Kung hindi siya magsikap mag-aral, sisir siya ng kinabukasan niya. Gaano karami ang nagawa sa takdang arali? Arg, huwag mo nang pakialaman. Yan, Chen, itong maliit na bagay, ako na ang bahala. Hindi na bale. Sa pulong ng paaralan bukas, pupuntahan ko mismo ang eskwelahan. Alagaan mo siyang mabuti. HMM.
Parang nakatayo tayo sa talon ng kutsi. Magpakabait ka at huwag magpahalata. Kung masira ang plano kong mayamang kasal. Hindi ako magpapatalo. Ma, pakawalan mo ako. Itatapon ko na to. Itapon mo. Hindi na kailangan yan. Tian Yin, halika rito ngayon din. Tian Yin, tingnan mo ito. Hindi lang ang pamilya mo, ang pinakamahirap sa klase. Nang aabuso ka pa ng hayop, nakakagalit ito. Ang bote na ito, ay hindi akin. Hindi sa'yo, nakita ko lang ito, sa backpack mo. Sasabihin mong hindi sa'yo, kaya hindi na. Nasaan ang patunay mo? Ginoong Yang, sa inyo ang pasang obligasyon ng pagpapatunay. Dapat ninyong patunayan na akin ang bote na ito. Hindi ako ang dapat magpatunay na hindi akin. Kalokohan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ka taka-taka na gagawin mo ang ganito. Lahat ito ay dahil sa lahi ng dukha. Ginoong Yang, kahit bata ako, alam ko ang batas. Pang-aapi ito. Isang 5 taong gulang na hindi marunong bumasa, may alam sa batas. Bakit hindi mo sabihin na kabisado mo ang batas? Oo, kabisado ko. Ang lakas ng loob mong sumagot. Wala akong kasalanan. Bakit mo ako sinasaktan? Itatatanggi mo pa. Kulang pa ba ang palo? Tigil mo yan. Tito, Masakit ba? masakit talaga kanina, pero nawawala pagkasama si Tito. Anong nangyayari dito? Principal, sakto ang dating ninyo. Itong si Hintian, pinatay ang hamster naming alaga. Sa kalupitan niya, tingnan nyo, bata pa lang, nakakatakot na ganyan. Puro mga anghel ang klase namin, na mga mababait na bata. Paano kung makahawa siya? Nakakatakot isipin. Kaya iminumungkahi kong, paalisin na siya ngayon din. MS, Yang, malinis ang konsensya ko. Hindi ko yan ginawa. Tingnan niyo po, Principal. Ganito ka bata pero, ang daling magsinungaling. Nasa bag niya mismo, kung nakita ang hamster. Malalaman ang katotohanan kung i-check ang si... Huwag na. Principal, marami po talagang magulang sa klase ang hindi komportable. Sa pinagmulan ni Hintian, itong probinsyana, nag-aaral sa eskwelahan natin, baka maka-impluwensya siyang masama. Kaya sa tingin ko, magandang pagkakataon, para paalisin siya. Mahihirapan tayo kapag hinayaan pa. Yin Chen, alam mo, hindi tinatanggap ng eskwelahan ang mga estudyanteng may masamang asal. Tawagan mo mga magulang mo para ma-process ang pag-alis mo. Tara na. Kahit anuman ang nangyari, dapat turuan ng eskwelahan. Pantay-pantay dapat ang trato. Ganito ba ang sistema ninyo? Internal matter po ito ng aming eskwelahan. Wala kayong karapatan na makialam dito. Dumistansya ka na lang. Ako ang tagapag-alaga niya. Ikaw ang ama ng pulubi na to. Ano naman kung o hindi? Sino ka para magsalita ng ganyan? Kung ikaw ang ama niya, mas mainam pa. Maging matalino ka, umalis ka na rito, at iurong mo siya agad. Kung hindi, idadulog ko sa lupon ng paaralan ang pananakit niya sa hayop, at ipapalabas ko sa lahat para malaman ng tanan kung anong klaseng tao siya talaga. Tingnan natin sinong may lakas ng loob tumanggap sa kanya. Wala ka ng pagkakataon. Paalisin si NJ, Vera Yang, at kasuhan sa batas. Bilang guro, ang masamang asal mo, panlalait sa estudyante at magulang, pagmamalupit sa mga bata. Nakakatawa ka. Sino ka ba talaga? Salat ka. Akala mo mapapaalis mo ako? Hoy. Naaawa na nga ako sa'yo. Hindi ka lang. Basura sa Poltryan. Loko-loko rin ang tatay. Sa totoo lang. Ilan bang lalaki ang nakapalagay ng ina mo para lang makapasok ka sa paaralang ito? Bilang dating guro mo, payo ko sa'yo. Huwag mong pilitin ang sumabay sa mayayaman. Ang Norton Kindergarten, hindi para sa mahihirap na tulad mo. Sabihin ko sa'yo, ang gumagawa ng masama, babalik din sa kanya. HMPH, di mo ba ako tatanggalin? Bakit wala namang nangyayari? Tama na to, tawagin ng gwardiya. Para paalisin sila. Gwardiya, ang tagal naman. Principal, bakit po kayo nandito? Ituturo ko sa'yo kung sino ang mas mataas. Punong guro, bakit mo ako sinaktan? Karapat dapat ka dyan. Simula ngayon, nasisante ka na. Bakit, punong guro, nangahas kang bastusin? Si chairman yun ng Grupo Dragon Rice. Nagtataka ka pa kung bakit. Hindi mo ba alam, ang paaralang ito ay saklaw ng Grupo Dragon Rice. GU, paumanhin po. GU, hindi ko nakilala ang inyong katayuan. Nasaktan ko kayo. Pakiusap, GU. Huwag ninyo akong sisantehin. Pinaghirapan kong makapasok sa Norton Academy. Ang buong pamilya ko ay umaasa sa trabahong ito. GU, huwag po ninyo akong sisantehin. Walang gamot sa pagsisisi. AU, humihingi ako ng paumanhin. Bilang dekano ng paaralang ito, ang malaking pagkakamaling ito ay lubos kong pananagutan.
Magbibitiw ako agad, maglalabas ng pahayag, at lilinisin ang pangalan ni Tianjia. Tara na. Jiyu, huwag po ninyo akong sisantehin. Jiyu. Paumanhin po, iyo. Mahigpit kong paigtingin ang pamantayan sa pagkuha ng guro. Imbestigahan namin kung sino pumatay sa hamster. Opo. Makinig ka, bata. Kapag may problema ka, tumawag ka lang sa akin. Naiintindihan mo? Mabuting bata, aalis na ako. Xiaogu, pinatay mo ang hamster, di ba? Pareho ang itsura ng bag natin. Pinagpalit mo ba ang mga bag natin? Anong problema kung ginawa ko? Ikaw dapat ang pina-expel. Isusumbong kita sa principal. Sa panaginip mo, ang tatay ko ay nasa Board of Trustees. Walang makakapag-expel sa akin. HMPH. Tianjia. Nandito ka na. MMHMM. Nanay, umuwi na ako. Mag-aaral muna ako sa kwarto ko. Anong nangyari sa binti mo? Huwag kang mag-alala, nanay. Nagkataon lang na, nag-apa ako. Lagyan mo ng gamot. Hindi ito mukhang simpleng pagkadapa. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo ang may nangbuli ba sa'yo? Huwag kang magalit, nanay. Ang tatay niya ay nasa school board. Kahit na pinagpalit niya ang bag namin. Pero, wala na. Hayaan mo na, nanay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakamtan ang hustisya. Nasaan na sila lahat? Nawala na ba silang lahat? Katatapos lang ng meeting. Anong problema? Hay, yang tako mo, parang akin yan. Ay, wala akong ibang gamit na pangdepensa. Teka, ginamit mo ang tako ko bilang armas. Bata pa lang siya, nabubuli sa eskwelahan. Ayaw sabihin kung sino. Ang sabi lang, anak ng miyembro ng school board. Pinalitan ang kanyang backpack. Ang mga bag ni Xiaogu at Tianjia ay regalo ko. Iimbestigahan ko ito. Hoy, Arf, tumakbo ng malayo. Nauuhaw. Bakit amoy alak ito? eksakto, matapang na alak to. May inuman sa meeting ng mayayaman. Ang mga school board meeting ay puro isang klase lang ang nag-uusap. Walang seryosong usapan. Sa totoo lang, hindi ko akalain ang mga eksklusibong eskwelahan ay ganito, corrupt. Dapat hindi ko ipinasok si Tianjia dito. Hindi mo may isip kung gaano siya katatag, dumudugo ang mga hita niya, pero ayaw niyang magbanggit ng api. Ang mga karaniwang tao ba ay basahan ng makapangyarihan. Ang anak ko ay buhay ko. Hindi mo alam kung paano nasasaktan ang puso ko sa ganito. Sa tolerance mo, tigilan mo na ang pag-inom. Ano to? Beer lang. Ang alam kong inumin. Anong klaseng alak to? Ang lakas ng tama. Ha? Ang pagkakaiba ng klase ay napakalaki. Ginoong Yu. Salamat sa pagpasok kay Tianjia sa eskwelahan. Pero hindi ko hahayaang manahimik siya sa hirap. Aalisin ko siya dito. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang mga pangako ng lalaki ay kasinungalingan. Basura ka. Yin Sage, Kung hindi dahil sa iyo, wala sana akong anak. Yin Sage, inihahambing mo na naman ako sa ex-husband mo. Ganoon ba kagaling talaga siya? Kung hindi lang sana kayo, nagpakasal, di sana kami ng anak ko. Nagdurusang ganito. Nag-asawa na nga siya ngayon. Yin Sage, imulat mo ang mata mo, tingnan mong mabuti. Sino ang mas magaling? Sa amin yung lalaking yun? Siyempre, Arf. Yin Sage, binighani mo ako. Gio, May update na ba sa surveillance? Magsalita ka. mahirap ipaliwanag, sir. Mas mabuting panoorin nyo muna ang footage. Gio, paano natin ito aaksyonan? Halika rito, pagbibintang sa kaklase, pananakit ng hayop, ano ba na hindi mo gagawin? Halika rito. Ngayon din, huwag mo akong pigilan. Ayaw kita. Hindi kita tunay na ama. Ano ang sinabi? Anong nangyayari? Sinabi niyang hindi ako ang kanyang ama. Ano nang ibig mong sabihin? Yan, Chen. Masyado kang mahigpit sa kanya. Nagre-rebelde lang siya. Kung hindi ako mahigpit, sasabugan niya ang Anong nagawa ni Xiaogu? At nagalit ka ng ganito? pinagmamalupitan ng binatang Ginoo, ang mga hayop sa eskwela, at pinagbintangan ang mga kaklase. Ito ay sa pagsuway mo. Sino ang nagutos nito sa iyo? Pagbintang sa kaklat, ito ba ang itinuro ko sa iyo? Ngunit ikaw ang may gawa. Ano? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Tama na. Yan, Chen. Bata pa si Xiaogu. Babantayan ko siyang mabuti para ituwid ang ugali niya. Babantayan mo. Ito ba ang resulta ng pagbabantay mo? Bata lang siya. Masayahin lang. Sabi nila ang masayahing bata, ang pinakamatalino. Kung patuloy kang magtatakip, masisira ang kinabukasan niya.
Naging ganito siya. Dahil sa iyo, hindi ka nagpakita ng pagmamahal. Kulang siya sa amang gabay. Kailangang hasain ang batong diamante. Ililipat ko siya sa karaniwang kindergarten para makihalubilo sa mga karaniwang bata. Para sa'yo, ipapakulong ko ang mga bangko mo para matigil ang pagpapalayaw mo. Hindi. Hindi yan pwede. Yan Chen. Ako ang magtuturo ng maayos kay Xiaogu. Magbabago siya ng kanyang ugali, pero di natin pababayaan ang bata. Bitawan mo. Yan Chen. Madam. Ang bata, edukasyon ang dapat mauna. Hindi ito tungkol sa isang katulong. Labas. Umiiyak ka na lang. Ni simpleng gawain di magawa. Director Yu. Ang kasunduan sa pagpapalaki ng bata, na-i-prepare na. Ang problema sa paaralan ni Tian, nalutas ko na, ipadala siya sa paaralan ng walang alala. Nalutas na. Elenan, Salamat, Director Yu. Sisikapin kong bayaran ang utang na loob. ang formal mo. Ituturing mo pa rin akong estranghero. Ang pagtatrabaho ng maayos ay tungkulin mo. Kung paano ako pasasalamatan, umuwi ka at pag-isipang mabuti. CJ, uuwi ako at pag-iisipan kung paano sasapat ang pasasalamat. Pumunta ka sa opisina. Parehong magulang ay magtutulungan sa pagpapalaki hanggang 8 taon. Pagkatapos ng 8 taon, ay respeto namin ang desisyon ng bata. Tama. Kahit sino ang piliin ng bata. Tatanggap ka ng taunang bayad. Yan Chen, pwede bang tayo na lang ang magpalaki sa bata? Sige. Payag ako. Na pala, nasaan si Atty. Yin? Patunayan niya ito. Si Atty. Yin ang naghahawak sa overseas sales case. Darating siya agad. Na pala, nasaan si Atty. Yin? Dapat ay masaksihan niya ito. Abala siya. Sa kaso ng overseas sales department, darating na siya. Hindi. Yan Chen. Kung tayo'y talaga maghihiwalay rin, mas mabuting walang saksing makakasilip. Di ba tama ako? Atty. Yin, paumanhin po. Hindi na po kayo kailangan dito. Naunawaan ko, mananatili na lang ako. Yu Yan Chen, huwag mong isiping, madali mong matatakasan ako. Kailangan kong patatagin ang ating relasyon bago mag-8 taon si Xiaogu. Anong ginagawa mo rito? Ma'am, bakit kayo nandito sa lugar na ito? Utos ni MRU, bawal kayong pumasok sa estudyante o kwarto niya. Kung ako'y di makapasok, bakit ikaw ang may karapatan, pangahas na alipin, ang magutos sa iyong amo? Naglalakbay si MRU, naghahanda ako ng kanyang gamit. Ano? Business trip, walang oras na dapat sayangit. Hindi na ako makapaghintay pa. Dapat kong samahan siya, bago pa manalo si Yin Xios. Chen, ang karakter na Zen ay may 3 pahalang na linya. Isulat mo ng malinaw, ha? HMM, nanay, napakadali nito para sa akin. Natutunan ko na to noon pa. Esan. Kunin mo ito. Ginoong Yu. Maghanda ka para sa business trip. May problema sa branch sa Haishi. Naiintindihan ko. Chen. Isama mo siya. Ang pabangong pampaganya ay espesyal na inangkat mula sa ibang bansa. Kahit santo ay mabibihag. Yu Yan Chen, hindi mo ako matatakasan. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Yan Chen, alam kong matipid ka sa sarili, mahirap siguro sa iyo ang pagtitiis. Sa akin, maaari kang maging totoo. Umalis ka bago ako magalit. Lumabas ka ngayon. Yu Yan Chen, kasuklam-suklam ba ako? Nagkatuluyan tayo. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko na nga to, ikinababahala mo pa. Sabi ko lumabas eh. Nanay, isa pang kwento. Sabihin mo yung kwento na nabasa mo ngayon. Nagkatuluyan ba ang prinsesa at prinsipe sa huli? Siyempre, nagkatuluyan. Nasaan na ang prinsipe ni nanay? Kailan siya darating? Hindi kailangan ni nanay ng prinsipe. Siya ang magiging reyna ng sarili niya. Nanay, ang pagiging reyna ay napakahirap. Mas madali sana kung nandito si Itay para tumulo. Yung mga nanay ng kaklase ko, hindi naman nagtatrabaho. Oh, anak. Makinig ka. Kahit nandito si Itay, magtatrabaho pa rin ako. Mahalaga ang sariling karera at pagpupunyagi. Ang hindi pag-asa sa iba ay dapat ipagmalaki. CJ. Anak, pasok na ako sa trabaho. Magbasa ka na lang ng libro at matulog na. Okay. Sige.
Ang tapang ng amoy dito. Lipat tayo ng kwarto. Huwag mag-alala. Mabango naman. Diretso trabaho agad, ha? Ano pa? Magkwentuhan muna kaya tayo. Kung gusto mo, pwede kong pagbigyan, makipag-usap sa'yo. Gusto ko lang mag-out ng maaga. Hindi mo ba napapansin? Ang init dito. Medyo. Tingnan ko ang aircon. Gago. Bakit parehong-pareho ka pa rin? Sa dati mong Akala mo ba ex mo ako ulit? Attorney, Yen, hindi ito panaginip. Ako, paano ko? Ikaw ang nagsimula nito. Talaga? Wala akong suot na damit. Baka dapat, bumaba ka muna sa kama. Kagabi tayo. Huwag mong banggitin yon. Tito, Bakit nandito si Tianshan? Anong gagawin natin? Pagtago. Saan? Sa kortina. Ikaw. Tito, Tianshan, bakit ka nandito? nasaan si Mommy? Ah, ang mommy mo ay may hinahawakang kaso. Imposible, alam ko lahat ng schedule ni Mommy. Ang laptop ni Mommy. Aray, nagtatrabaho siya kagabi. Nakalimutan niyang kunin. Gets ko na. Bakit amoy pabango ni Mommy? Tianshan, ito. Honey, Nanay, siya ay... Ito ba ay... nako, pinaglaro ko si nanay ng taguan. Nahuli na tayo. Ay naku, paano nila ako nahagilap? Matagal na akong nagtap. Nahuli kita, talo ka. Tama, tigil na ang taguan. Gutom na ba? Kain tayo. HMM, buti na lang ako'y maliit na diplomat. Baka mamatay sa hiya si nanay. Sir, tingnan po ninyo ang menu. Halika rito, honey. Anong gusto mo? Gusto ko ng biang-biang noodles. Ano yon? Kuya, hindi mo alam ang masarap na noodles na to. Hindi ko yan alam. Ang isang magnet tulad ni MQ, hindi maaaring makaalam ng kinakain namin, mga ordinaryong tao. 3 mangkok ng biang-biang noodles. Pasensya po, wala kami biang-biang noodles. Eksklusibong pandaigdig, Platinum Elite. Tanggap na ba ito ngayon? Sige, tuloy lang. Ang 3 mangkok ng pansit na ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Laman nito ay karne ng king crab leg, lobster na bughaw, at A5 wagyu beef. Sana'y masarapan kayo. Kumusta ang lasa? Kung mag-crave kayo ulit, tumawag lang kay Tito. HMM. Director, kayo po ang kumakato. Nabalitaan ko, ang business trip niyo kay Presidente Yu ay maayos? Maayos naman po. Malaki ang naging impluensyon niyo. Yin Sage, bilang baguhang abogado, ang bilis ninyong umangat. Malamang gumagamit kayo ng masamang pamamaraan. Director, bilang kapwa-abogado, alam ninyo dapat ang nararapat at di nararapat sabihin. Ang lakas ng loob mo, sino ka para mangaral sa akin? Director, ang tagal ninyo narito. Nakalimutan na ang batas. Naiintindihan ko. Gusto ba ninyong ipaalala ko ang mga batas sa paninirang puri? Ang kapal mo, tigil ka dyan. Huwag mo siyang hawakan. You. Directors, pambubuli ba ito sa trabaho? Hindi. Sinusubukan ko lang siyang takutin. Ako ang may kasalanan nito. Paumanhin, attorney. Yen, mali ako, nagsalita ako ng walang pahintulot. Tama na yan. Bilang kapwa-abogado, dapat ingatan ninyo ang inyong mga salita at kilos. Ahem, tama si attorney. Yen. Gusto niyo akong makausap? Ikaw si Director Zai. Ako ang legal na asawa ni G.
Ryu, anong dahilan ng pagpunta niyo rito? May chismis na may naglalagay ng landi kay Yanchen sa kumpanya. Ah. Ang pangalan niya ay si Sia Geba. Oh, siya nga, babaeng mapagsamantala, ang hilig mangakit. Alisin mo siya para sa akin. Pero, mahirap yang gawin, pinoprotektahan siya ni Iyo. Ako ang legal niyang asawa, at ako ang sasalo sa'yo. Anong kinakatakot mo? Kasi, Isipin mo ito. Kung patuloy niya, aagawin ang posisyon mo. Hanggang kailan mo mapapanatili? Yang posisyon mong direktor, alisin mo siya. At pakikiusapan ko si Yanchen na i-promote ka. Promosyon at aumento. Ang kasunod niyan. pag-isipan ko muna. Tawagan mo na lang ako kapag nagdesisyon ka. Kaya natin, ipakita ang pagkukumpara ng lumang at bagong batas. Ginoong Yu, may nasabi ba akong mali? Patayin ang aircon. Ipagpatuloy na natin ang pulong. Ginoong Yu, naabot na namin ang buong target ng buwang ito. Ano sa palagay mo tungkol sa plano sa susunod na buwan? Ginoong Yu, gagawin namin ang lahat para makamit ang mga layunin sa susunod na buwan. Mabuti. Tapusin na natin ngayon. Natapos na ang... Attorney Yin, malamig pa rin? Kukuha ba ako ng kumot para sa'yo? Salamat, Gino. Huwag na po. Pinatay ang aircon para sa kanya at bumili pa ng kumot? Totoo pala ang sinabi ni El Rayo. Hello, Madam Yu, mag-set tayo ng pagpupulong. Madam, si Ginoong Yu pala ay may anak na 5 taong gulang na. Yang pasaway na iyan, nagtago ng ganitong importanteng balita sa akin. Pupuntahan ko siya. Opo. Okay ka lang ba, Lola? Gusto mo bang tumawag ako ng kapamilya mo? Ako. Nahihiya. Allergic ako sa metal. HMM, allergic din ako sa metal. May naisip akong paraan. Lola, mabait na gamot ito. Pwede kahit sa mga bata. Ligtas ito para sa'yo. Lola, samahan kita sa opisina ng nanay ko para magpahinga. Tara na. Lola, dito yung mesa ng nanay ko. Maupo ka muna dito. Huminga ka ng maayos. Kukuha ako ng tubig. CJ, salamat. Yin Sage, yung batang pasaway mo, dinala mo na nga rito. Pati matandang bruha. Hindi ito home for the aged o daycare center. Kuya, paano pong nasa edad na kayo pero walang mudo? Si Lola po, sandali lang magpapahinga. Opisina ito, hindi bahay nyo. Lumabas na kayo, kasama yung matanda. Parang, amoy matanda. Nakakaabala sa trabaho. Dito sa kumpanya nagtatrabaho, hindi tahanan ng mga kulong. Talaga naman. Nakakairita atong bata. Dapat, itapon na natin si Insyosh, kasama ng basura, mga matatanda man o paslit. Wala ba kayo pagkahabag? Sabi ng guro, tumulong tayo sa kapwa. Si Lola, masama ang pakiramdam. Dinala ko rito para magpahinga. Paano niyo siya pag-usapan? Ano naman kung pag-usapan? Sino ka ba dito? Umuwi ka na sa kindergarten. Kung saan ka dapat? EWWW. Buksan ang bintana. Magpaulan. Bakit amoy kalyo? Ang matandang to, nahihina ba siya? Si Yu Jingshen pala. Kumuha ng mga walang kwenta. Puno ng mga baliw dito. Mga bully kayo. Paano niyo tratuhin ang nakatatanda? Ano ba alam mo, Paslit? Umalis kayong matanda at lumayas. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya para kayo palabasin. Mga masasama kayo. Sasabihin ko kay Tito Presidente tungkol sa inyo. Magreklamo kayo, Mayu. May asawa't anak. Si MRU, hindi katulad ng nanay mo. Manloloko ang nanay mo ng mga pamilya. Kasinungalingan yan. Hindi ganyan ang nanay ko. Siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Kung totoong malinis, sino naman tatay mo? Ako. Nalunok dila mo? Landi lang ang nanay mo at ikaw ay anak sa labas. Masyado kayong masama. Huwag niyong insultuhan ang nanay ko. Tianshan, gising. Ayos ka lang. Director Xi, paano mo nagawang tratuhin ang bata nang ganito? Tignan mo ang ginawa ng anak mo. Nagpasok ng matandang babae sa kumpanya. Nakakaabala ito sa trabaho namin. Nanay, may allergy po si Lola. Masama po ang pakiramdam niya. Kaya ko po siya dinala sa opisina. Mali po ba iyon? Anak, tama ang ginawa mo. At magaling mo pang ang ginawa. Director Xi, bilang mga matanda, dapat tayo magturo sa mga bata na tulungan ang matatanda, hindi maging masakit sa mga bata o matatanda. Lene. Abogado Yin. Ako ang masakit. Kung mahilig ka sa mga matanda at bata, bakit di ka mag-volunteer sa probinsya? Marami diyang ganyan.
Ang baho ng mga bata at ng mga matanda. Amoy mo yan buong araw. Huwag kang bastos. Sino ka para humusga sa akin? Abogado Yin. Dinadala mo lahat ng kalye. Sa kumpanya natin. Akala mo sino ka? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Itapon na lang sila. Eksakto. Sige na. Kunin niyo ang babaeng ito at itong matanda't bata. At palabasin. Sigil. Habang nandito ako, tingnan natin sinong mga has. Impossible. Matandang ito. May connection ba siya? HM. Ngayon ko lang napansin, ang tela pala nito, gintong sinulid ang dekorasyon, matandang bruha. Di ba taga-kolekta ka ng basura? Paano mo nakuha? Magkaroon ng dekalidad na material, ang mahihirap mabaho kahit anong suot, amoy kahirapan ka. Tama na. Sinasabayan nyo pa. Ang isang matanda, di ba kayo natatakot sa karma? Karma, Attorney Yin. Lahat tayo dito, galing sa mga top university, mga elite tayong lahat. Pero ikaw ang paborito ni Mr. Yu, dahil nagpakamaa ka para umangat. Di ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Na-record ko na, ang lahat ng ito. Ituloy nyo lang ang paninira. Magkita na lang tayo sa korte. Anak, di masama. Kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero ngayong nandito ako, wala nang mga has manlait sa'yo. Sino ka ba para manghusga? Nahahamon ka pa sa akin. Makinig ka, Yin Sage, di pa to tapos sa ating dalawa. Nakita ng lahat. Ikaw ang unang umatake. Akala mo natatakot ako. Maraming cases dito. Nagtatanggol lang ako. Yeah, Yin Sage. Pagtatanggol, tandaan mo. Kailangan ko ng 5 milyon o hindi to matatapos. Director Xi, sinusubukan mo talaga ako. Dapat, magpa-check up ka ng utak. Pumunta ka sa psychiatrist. Bilang empleyado, nag-aalala ako sa mental health mo. Tama na, Yin Sage. Tigilan mo ang kalokohan. Wala akong oras para sayangin sa'yo. Guardia, palayasin niyo tong dalawa. Tigil. Ang kapal mo. Humarap kay Madam Yu. Ang legal na departamento ng Dragon Rice Group, ganito ba talaga kagulo dito? Lola, huwag po kayong magalit. Kayong dalawa. Kunin niyo ang huling sweldo at umalis na. Madam Yu, ito pala ang matandang babae, ang lola mo. Pangahas kayong lumapastangan kay Madam Yu. Sa katapangan ninyo, gusto mo bang mamatay? Madam Yu, nagkamali po ako. Bilang head ng departamento, nabigo kayong tuparin ang tungkulin. Sa halip, nagpakita ka ng peking pagiging makapangyarihan. Madam Yu, mali po ako. Hindi ko dapat. Inapi ang mahihina. Inabuso ang posisyon. Paumanhin po. Karapat dapat akong parusahan. Ang dapat niyang pagsoryan ay hindi ako, kundi sila. Nakikiusap ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. May matatanda akong magulang at maliliit na anak kasama ang 3 taong gulang. Ang pamilya ko. Umaasa sa trabahong ito. Akala ko walang pamilya. Pero meron ka. Palang pamilya? Alam kong nagkamali ako. Sage, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Tito, ang pag-amin sa pagkakamali, ang unang hakbang sa pagbabago, dapat mo na tigilan ang pagdaramdam sa kanya. Pinahahalagahan ng kumpanya ang tao. Ang Dragon Rice Group, hindi magtitiis ng mga nang-aapi sa mahihina. Para sa kapakanan ng mga bata, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lahat ng sangkot, sususpindihin ng walang sahot. Salamat po, Madam Yu. Salamat, Attorney Yin. Salamat, Binibini. Ngayon, umalis na kayo. Opo, sa ngayon din. Salamat kanina. Walang anuman. Huwag mo nang banggitin. Ang batang ito, may allergy din ba siya sa metal? Bihira ang allergy sa metal. Talagang napakabihira. Posible kaya. Apo ko siya. Tingnan mo ang mga katangian. Mukha na siyang Yanshen noong bata pa siya. Lola, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko anak si Tianshan. Talaga? Pero ramdam ko ang koneksyon sa kanya. Binibining you. Anong ginagawa mo? Sobra na ito. Kunin mo. May dagdag pa. Si Tianshan Rin. Kunin mo na lang. Kapag nagdesisyon siya, walang makakapigil. Anak, huwag kang ma-pressure. Kabutihang loob lang ito. Aaminin namin. Salamat, Lola. Lola, ang mga alahas na yan, noon ay inalok ng malaki. Laging tinatanggihan mo. Ngayon, bakit mo Tumulong sila. Sapat na iyon. Pero si Tianshan, kamukhang kamukha mo. Noong bata ka, karapat dapat sila dito. Parehong-pareho. Mata, kilay, ilong. Para kitang nakikita ulit. Nakakahiya naman. Hindi talaga siya apo. Ikaw, kung may anak ka, bakit itinatago? Ibigay mo ang address nila. Bisitahin ko sila. Ang gulo dito. Sabi, Hindi na kinaya ni tagapamahala Liu ang may bahay at binatilyo. Nagbitiw na siya sa tungkulin at aalis na. Sinundan ng mga katulong si tagapamahala Liu. At nagbitiw din. Hindi umaabot ng 1 linggo ang mga baguhan. Lahat sila'y umaalis. Matagal nang hindi nagpapakita si Director Yu. Sa mahabang panahon. umalis na kayo. Ikaw yung bago, katulong, di ba? Magluto ka ng pagkain, gutom na ako. At saka, mamaya, kailangang linisin, ng gusto ang bahay. Kumilos ka na, huwag mong isiping dahil matanda ka, ay pwede kang magmayabang. Sa akin ka ba nagsasalita? Hindi sa'yo, sa multo ba ako nagsasalita, magpakilos ka. Itong bagong katulong. Mukhang mas matanda pa kay tagapamahala Leo. Wala tayong magagawa. Bakit ka nakatulalagan? Galaw-galaw. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagturo sa'yo na magsalita sa nakatatanda ng Ben? Lola, Ginang Yu. Ginang Yu, paano ito nangyari? Nakagayak ka ng ganito? Yan, Chen, ikaw ba'y? Nagbibiro lang.
Ano sa palagay mo? Paumanhin po, Lola. Ako at si Xiaoguo ay nagkamaling akalain kayong kasambahay. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Xiaoguo, tumayo ka ngayon at humingi ng tawad kay Lola. Paumanhin po. Ang pagiging tauhan ba nagbibigay karapatan na ganito ang trato? Ha, karaniwan kaming mabait sa aming mga tauhan. Ngayon lang, nagugutom lang kasi ako. Alam mo naman, kapag nagugutom ang tao, nagiging masungit na. Mababa kasi ang blood sugar, alam mo, di ba? Mabait sa mga tauhan. Narinig ko na ang lahat. Sina Butler Liu at iba pa ay pinaalis ninyo, mga bagong tauhan. Di umaabot ng 1 linggo. Akala mo ba'y ulyanin ako? Ginang, kasalanan ni Xiaoguo. Pero alam mo naman, ang mga batang ganitong edad ay talagang pilyo. Xiaoguo, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad kay Lola. HM, hindi ako hihingi ng tawad. Ang pangit ng matandang bruha. Hoy, Xiaoguo, Ayaw ko sa kanila. Wala sila sa kalingkingan nung ina at anak na nakilala natin sa kumpanya. Lola, Yan Chen, nagkamali ako. pag-isipan mo ang ginawa mo. Yan Chen, Kumuha ng sample ng buhok ni Xiaoguo at Qianqia para sa DNA testing kasama ko. At bawang maglabas ng impormasyong ito. Naiintindihan ko. Director Zai, nagdesisyon na ba kayo? Ito ay medyo mahirap. Ako'y nagpapakumbaba nitong huli. Paano ko tutumbukin si Insage? Ang card na ito ay may 5 million. Deposito pa lang ito. Ito ay Nababaliw ka ba? Man-ira sa likod ng mga eksena, hindi ba? tahimik. Sa susunod na buwan, ang kumpanya natin at Yino Corp, isa-seroli anibersaryo ng pagtutulungan. Mahalaga ang timing na ito. Subalit, ang abogadong marunong maghapon ay nagbitiw. Ang trabahong ito dapat ibigay sa pinakamahusay na abogado, Attorney Yin. Ako, Abogado Yin, sa aming kagawaran ng abogasya, walang katulad ng iyong kakayahang pangwika. Bihasa sa Aleman, Ruso, Frances. ngunit Hapones ang punto ko. Hay, Abogado Yin. Sa iyong natatanging talino sa wika, pag-aralan mo ang Hapon sa isang buwan. Kaya mo yan. Ang galing ng plano, matigas si Director C. Ang trabahong ito, tagumpay ay walang parangal, pagkabigo ay kapahamakan. Abogado Yin, ano sa palagay mo? Kung masyadong mabigat at hindi mo kaya, wala akong magagawa, kundi isumbong kay President Yu. Ako na ang bahala. Nababaliw na siya. Eksakto. Para sa kapakanan ng kumpanya, magtulungan tayo at magkaisa para matapos ang mahalagang proyekto. Senior Liu, sa iyong karanasan, maaari bang basahin mo ang proposal na ito? Shush. Sobrang dami ko ng trabaho, bakit hindi mo na lang kausapin si Xiao? Abala rin ako dito. Xiao Zhang. Huwag kang tumingin sa akin, puno na ang mga kaso ko, at dumadami pa. Magpatuloy kayo. Aalis na ako. Sa sobrang iksi ng panahon, hindi niya to matatapos. Madam Yu, Abogado Yin, ang kasong hinahawakan niya ay napakahalaga. At sobrang komplikado, walang tutulong sa opisina. Magaling. Kung mabigo ito, kahit si President Yu, hindi siya maililigtas. Masasaksihan ko kung paano mabibigo si Yin Xiaosh. GU. Lanan, AU, huling-huli na. Di ka pa uwi, akala ko ayaw mo mag-ot. marami lang trabaho ngayon, samahan mo ako sa merienda. Gutom ka? Sinadyang, ipag-order mo to para sa amin. Hindi, sobra lang ang order ko. Hati tayo. Totoo ba talaga yan? Siyempre. Oo nga pala, pinabili ko si Assistant Cell ng salaming pang-araw, pero ito ang dala niya, translation glasses. Sayang naman kung itatapon. Gusto mo? Tito, kung may ibibigay ka kay mama, diretsuhin mo na. Huwag ka nang magdahilan. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Teka, AU, salamat sa tulong. Tito, kung manliligaw ka kay mama, huwag kang makulit. Ano ba yung sinasabi mo? Qianchen, Tingnan mo, paboritong babasahin ni mama, mga nobelang romansa ng CEO. Kumuha ka ng ideya. Ano to? Bakit ko babasahin to? Kain na tayo. Hay, may taong walang talino. Ayaw pang mag-aral. Xiao Yin, hindi pa ba handa? Gusto mo bang humanap ako ng kapalit mo? Naku, naipit sa traffic ang interpreter na Frances na inorganisa ko. ayos lang po, Director C. Kakayanin ko po ito. Ganun ba? Ang misyong ito ay napakahalaga. Ikaw, Huwag kayong mag-alala. Kapag nagkamali ako, hindi ko na po kayo papaalisin pa. ano yung mga yan? Smart glasses po ito, na may real-time translation. Agad na nagsasali ng salita. CJ, aalis na ako.
Ma'am, mayroon siyang salamin na nagsasalin agad. Dapat inasahan mo ito. Ano na ang gagawin natin? May plano ako. Naiintindihan ko. Gagawin ko. Gusto mo ba ng goldfish, bata? Gusto mong makipaglaro sa goldfish? Sige. Hoy bata, nakikita mo yung magandang goldfish? Saan? Diyan, Saan mismo? tulong. Tianchen. Tianchen. Attorney. Yin. Chen. Tian, okay ka lang ba, anak? Tara, magpalit tayo ng damit. Ayos lang. Ngayon siguradong nasira ang salamin sa pagsasalin ni Sage. Bakit? Hindi mo naman tunay na anak si Tian. Bakit isinugod mo pa rin siya? Kailangan bang kadugo para mahalik? Hala, nahulog sa tubig ang salamin kong pampasalin. Kumusta? Ako po mula sa Dragon Rise Group, Director ng Legal Department. Si ang apelyido ko, kayo po siguro ang kinatawan. Ng Ino Group si Kawasaki. Maupo po kayo. Nasaan si Sage? Nagpalit po ng damit si Attorney. Yin kanina, ang tagal naman magpalit ng damit. Natatakot na ba siya? Huwag pilitin kung hindi kaya. Si Attorney Yin talaga. Nasaan ang kinatawan ng Dragon Rise Group? Bakit wala pang dumating na tao? Mukhang hindi na siya makakarating. Paumanhin sa pagpapahintay. Yin Sage, nasira ba ang salamin ng translator? Ano lakas ng loob mong pumunta dito? Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Kumusta? Ako si Sage. Yin Sage. Hindi ba't nag-publish ka ng papel sa kahit legal plot tungkol sa autonomiya ng kababaihan, sa kasalat legal na karapatan, ang legal na thesis na yon? Pinag-aralan kong mabuti ang gawa mo ng napakaraming beses. Bawat pagbasa ay may bagong dimensyon ng pag-unawa. Ikaw ang inspirasyon ko. Salamat sa papuri. Nag-aral pa ako ng Chinese para lang makapag-usap tungkol sa legal na mga bagay. Pwede ba nating suriin ang kontrata ngayon? Walang higit sa ngayon. Pag-usapan natin ang kasunduan. Lubos na makatuwiran. Sige, mauna ka. Tian, kapag wala ako, huwag kang lalapit sa tubig ng mag-isa. Naiintindihan mo, walang bantay. Mapanganib talaga yon. Sige po, Mama. Pasensya na po sa abala. Pero hayaan niyo pong magpaliwanag. Sabi po ni Director Zai, tingnan ko raw ang goldfish. Bago ko sila makita, nahulog na po ako sa pond. Si Director Xi ang nag-utos. Opo. Anak, hintayin mo ako dito. May aayusin lang ako. Yin Sage. Kahit binibabi ka ni General Yu, dapat kumakatok ka muna. Itinulak mo si Tian, di ba? Kalokohan. Hindi ko ginawa yon. Director Xi, alam kong ayaw mo sakit, pero wag mong idamay ang bata sa away natin. Walang saysay ang paratang mo. Kung walang ebidensya. Titingnan ko ang kiki. Tangka ba, Yin Sage? Walang sisili sa hardin. Nakikita ng langit ang ginawa, itinulak mo siya. Eh ano kung, nasaan ang ebidensya mo? Aminado ka na. Walang ebidensya. Tigilan mo ang pang-insulto. Lumabas ka. Maniniwala ang tao sa katotohanan. Ikaw, Niloloko mo ako. Hindi ka pa handa. Tama. Bitawan mo ako. Bitawan, mga anak niya ang naglaro sa tubig. Wala akong kinalaman dyan. Siya mismo ang nahulog. Ito ba ang tinatawag? Walang kinalaman sa'yo. Pumunta si Mama kay Director Zai. Anong iniisip mo, Tiancha? Tiyo, sakto ang dating mo. Hinanap ni Mama si Director Zai. Baka siya pag-initan. Bakit naman hahanapin ng mama mo si Director? Si Director Zai ang nagtulak sa akin sa tubig. Pero wala akong ebidensya. Assistant Seo. Tipunin ang lahat ng GA footage mula sa kasalukuyang reception. Siya sa ating mabuti ang mga ito. Sabihan ang na siya'y tanggalin. Idagdag siya sa blacklist. Huwag po, EU. Awa naman po. Huwag niyo akong i-blacklist. Pag nasira ang karera ko, wala nang saysay ang buhay ko. Naisip mo na ba kung paano sisirain ng mga ginawa mo ang buhay nila? Dalhin na siya. Hindi ito tama. EU, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. salamat po, Yu. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang may mang-api sa inyo ni Tianshan. Yan, Chen. Dumalo ka sa reception kanina. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong pinuntahan. Maging malinaw tayo. Wala tayong karapatan na manghimasok sa trabaho ng isa't isa. Naiintindihan? Kaya, hindi ko tunay na anak si Tianshan. Director Yu, ang DNA samples ni Tian at Xiao Guo ay nasa iyong silid-aralan. Naiintindihan ko.
Nag-aalala lang ako kung paano patunayan ang relasyon nila. Yu Yanchen, ibinigay mo sa akin ang ebidensya, nang walang kahirap-hirap. Lanan. Yin Sage, dito ka na nagtatrabaho. Yang Fan, ikaw na naman. Hoy, bakit ang formal mo? Magkamag-anak tayo sa kasal. Tawagin mo akong bayaw. Wala tayong pag-usapan. Nasaan si Inkiki? Bakit wala pang balita tungkol sa kanya? Hindi ba kayo laging magkasama? Magkasama. Itinatago mo siya, di ba? Kailangan ko ng pera. Pautangin mo ako. Hindi ko rin siya nakakausap. Iwanan mo na ako. Hoy! Ay! Dito ang opisina mo, di ba? Maging matalino ka at ibigay mo ang pera ng tahimik. Ayaw mong gumawa ako ng eksena dito. Mga abogadong katulad mo, mahalaga ang reputasyon. Gago. Paano kung magwala ang nanay mo? Huwag mo siyang hawakan. Hoy, pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Ibibigay ko ang pera. Ganyan ang dapat. Tito, Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong paluin ako. Idemandahan kita nito. Palayasin niyo siya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Buti na lang dumating ka agad. Kapag may panganib ka man, tumawag ka sa akin. Nakakahiyang istorbohin. Ang boss ko sa ganitong bagay. Nakakahiya talaga. Ayoko lang maging boss mo. Hindi mo ba naiintindihan? ang sweet nyo pong magkasama. HMP, mga bata ngayon, ang daling gumamit ng idioma. Tito, Ha? may charity fair bukas, para sa mag-anak sa school. Pwede ba kayong sumama? Pangreserba lang ba ako? May international conference ako bukas. Kung matatapos ng maaga, sasamahan kita. Ang charity sale na ito ay para sa mga batang nangangailangan, sa liblib na kabundukan. Mga magulang at bata, sama-sama tayong kumilos. Tingnan natin kung sino ang magwawagi ng titulo, munting pilantropo, ngayong araw. Nanay, kailangan kong maipagbili lahat para sa mga batang ito. Ang galing ng anak ko. Magtatagumpay tayo. Tingnan nyo po, mga inukit na kahoy na gawa ni Tian. Pambihirang dekorasyon sa bahay. Maghanap-hanap po kayo, huwag palampasin. Ang ingay, sino ba may gusto sa mga ang kalamnan mo? Hindi po yan Ako mismo gumawa. Walang pinagkaiba, mga mumurahing alahas. Nakakahiyang kasama kayo sa kindergarten na pinapasukan ng anak ko. Nakakahiyang maging kaklase ng anak nyong yan. Ginang, pakibagayan ang pananalita. Wala kayong karapatang utusan ako. May problema ba? Pinaghirapan ni Tianchen ang mga ukit na ito, gabi-gabi. Puyat pa nga siya, huwag niyo namang laitin, kung ayaw niyo bilhin. Halatang mga basura lang ang dala nyo. Tingnan nyo mga tao. May nagbebenta ng mga walang kwentang bagay sa charity. Kunwari pa'y mamahalin. Tara, tingnan ninyong lahat. May nagpapasok ng basura sa charity sale na ito. Basurang nagkukunwang kayamanan. Hindi ka panipaniwala ang charity sale tradition ng noodong kindergarten. Unang beses kong makakita ng ganitong walang kwentang bagay. Itong mag-ina kong mapagsamantala, ayaw mag-ambag ng maayos. Nagdala pa ng basura para lokohin ang mga bumibili. Mommy, yung mga wood carving ko, ang pangit-pangit nila. Kalokohan. Ang mga likha ni Tiantian ay walang katumbas na halaga. Tigilan na ang pagpapanggap na kawawa. Hindi mabibenta ang basura. Mung ito kahit piso. Tingnan nyo ang anti-gong. Qing Dynasty na. Lotus pattern vase ko. Ang ganda, 600,000. Tingnan nyo ito. 18th century na emerald. Necklace ng prinsesa. 800,000, 1,000,000. Kitang-kita ang pagitan ng ating mga kalagayan sa lipunan. May halaga ang inyong bagay. Aminado ako. Pero, ang mga likha ni Tiantian ay gawa ng may pagmamahal. Kahit 5 o 1 lang ito. Makatutulong sa mga bata. Kahit maliit, may ambag. Tulong, 10 piso. Di makakabili ng tubig. Art, Lumayas kayo sa charity sale. Hindi namin kayo kailangan. HMPH. Liz na. Bibilhin ko ito ng 1 milyon. hindi ba yan si Ihyo ng Dragon Rice Group? Anong ginagawa niya rito? Anak kaya ni Jiyu yan. Ingat, lalalim pa ang hukay mo. Ang ganda ng ukit sa kahoy na ito. Tataas ko ng 15 milyong crest. Pambihira rin ang isang to. 20 milyong RMB ang alok ko. Gawa to ng dalubhasang eskultor. May malaking halaga sa koleksyon. 30 milyong crest, huling tawad. Nay, game coins ba o totoong RMB ang tinaas nila? Totoong crest eh. Ay. Umabot na sa 30 milyong RMB ang pinakamataas. Ang ating batang nagwagi, mapalad ay walang iba kundi si Yin Tian. Palakpakan natin ang bata at mga magulang para sa litrato. Tay, Nay, bilisan nyo. Magulang, lumapit pa kayo. Tingnan ang harapan. Mag-cheese kayo.
Si Yin Xiaosh na yan, bakit laging naglalandi sa lalaki? Ma'am, narito na ang tagagawa. Ah, Yin Kiki. Binibini. Dito ka pala nagtatago. HM. Paano mo ako nasundan? Binibini, kilala ninyo itong lalaki. Utusan, bantutan mo ang salita mo, lumabas ka. Aray. Ang lakas ng loob mo. Anong gusto mo? HMP. Isang manok na nagsisikap na maging agila. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko. Anong balak mo? Gusto lang kitang makasama. Kapag wala ka, araw-araw, ay parang impyerno. Huwag mo akong hawakan. Akala mo karapat dapat ka sa akin, mga gwardya, nasaan sila? Magnanakaw ito, dalhin niyo siya. Yin Kiki. Huwag mong isipin na mapapasunod mo ako. Saan man ang puntahan mo, susundan kita. Kunin niyo siya. Tama na ang laro, mag-empake ka na, kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng tiyahin mo, Bakit doon? dumating ang tunay mong ama, kapag nakilala niya si Yu Yanchet, wala na Nanay, anong tinitingnan mo? Nan, wala. Alis na tayo. You. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? May mga problema ako sa pamilya. Pwede mo ba akong tulungan? Nabantayan si Tian Tian ng ilang araw. Pwede ba siyang tumira sa inyo? Alam kong biglaan ito, pero CJ, dapat ka ring manatili. pass muna ako. May anak ako sa bahay. Magkakasama sila. Salamat. Maging mabait ka. Xiaobo, anong ginagawa mo dito? Namimiss ko kayo ni Tian Tian, kaya naparito ako. Dapat nagpaalam ka muna. Magkadugo tayo, huwag kang masyadong formal. Hoy, nasaan si Tian Tian? Nakitira sa kaibigan. Ha? Buksan mo ang pinto, papasukin mo kami. Siyage, magluto ka. Gutom na ako. Sino yan? Siyage, tingnan mo kung sino yun. Medyo natatakot ako. Sino yan? Ate, buksan mo ang pinto. Ayoko, natatakot ako. Kiki. Lumabas ka, mag-usap tayo. Ayaw ko. Ikaw, kausapin mo si Yin Xiaosh kung may kailangan ka. Siya ang tagapagsalita ko. Yang Fan, anong balak mo? Kung may sasabihin ka, bukas na lang sabihin. Bukas, saan ka naman magtatago ngayon? Ha? Kung hindi ka aalis ngayon dito, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis? Huwag kang maglakas loob na tawagan sila. Ginoong Yu, aalis na si Ginang Yin. Alam mo ba kung saan? Balitay, tumira muna sa kamag-anak ng ilang araw. Nakuha ko. Salamat, Tia. Napakagalang na bata. Di tulad na. Tara na. Iuwi na kita sa kwarto mo. Tianshan, tapos ka na maligo. Tutulungan kitang magpatuyo ng buhok. Malinis na lahat. Tianshan, nagpapawis ka. Bakit nakakumot ka pa? Hindi ka ba naiinitan? Ayaw ko. May pangit na birthmark ako sa ibaba ng collarbone. Hindi ko ipapakita kaninuman. Makinig ka. Ang mga birthmark ay espesyal na regalo mula sa itaas. Hindi sila pangit, di ba? Sige na, ipapakita ko. Pero dapat itong maging lihim. Itatago ko ang lihim mo. Itong birthmark. Oo, mula pa sa pagkasilang ko nandito na. Ito'y katangian ng pamilya. Meron din si Tianshan. May kakatuwang nangyayari dito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Tianshan, manatili ka muna dito. Sige, tawagan mo sila. Hi. Nawala ang anak ko. Iniwan din ako ng asawa ko. Sabihin mo, sapat na bang kahirapan ng buhay ko? Ha? Sagutin mo ako.
Yang Fan, kumalma ka. Ihulog mo ang kutsilyo. Alam kong nasasaktan ka, pero 30 anyos ka pala. May pag-asa pa. Pag-asa? Sabihin mo, paano ko ito aayusin? Paano aayusin to? Matutulungan kita. Manatiling kalmado at ihulog ang... Naniniwala akong malulutas natin ito. Sigurado ka? Abogado ako. Matutulungan kita. Isipin mo siguro, ikaw ang ama niya. Kung magkasala ka, siya ang maghihirap. Sige, pwede kitang patawarin. Pero, kailangan kong makausap. Si Kiki na mag-isa. 8. Buksan mo ang pinto. Pag-usapan ng maayos. Hindi na ako, hindi na muling, makikita sa kanya. Yang Fan, basura ka. Bulag siguro ako noon, nang pakasalan kita. Si Guo, ni hindi kanya, matawag na ama, wala siyang amang tulad mo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, basura ka. Lumabas ka na. O papatayin ko, ang kapatid mo. Sakto. Mamatay si Yinxios. Makulong si Yang Fan, at ako ang mananal, gawin mo na. Hindi mo gagawin yan, Yang Fan. Wala kang bayag. 8. Hindi ko bubuksan, hindi na to mabubuksan. Sige, mabuti. Huwag mo akong sisihin. Gusto ko lang, ng mas magandang buhay. Tigil. Nasaktan ka ba kahit saan? Okay lang ako. Bakit ka pa pumunta? Itinatanong ko sa'yo. Ano ang nangyari sa birthmark ni Tiantian? Kaya si Tiantian ay anak ko, di ba? Alam Bakit hindi mo sinabi sa akin? hinahanap mo ba ako para lang kunin ang bata at iwan ang ina? Kung sinabi ko ang totoo, paano kung kunin mo si Tiantian? Si Tiantian ay anak nating dalawa. Paano ko siya kukunin sa'yo? Bibigyan kita ng tamang katayuan. Katayuan. Yung iba mong, anak. Ang nanay niya, ano ang sasabihin ng mga tao? Gusto mo bang makita nila? Si Tiantian bilang anak ng kabit, hindi ko ito tatanggapin. Hindi ka kabit. Kung hindi dahil sa aksidenteng yun, 6 na taon nakalipas. Hindi sana tayo nagkakilala. 6 na taon na ang nakalipas. Sinasabi mo ba, nakatulog ka nang hindi sinasadya sa 2 tao noon? Hindi. Ikaw lang ang naging babae ko. Maniwala ka sa akin. Papuntahin ko siya para magpaliwanag. Sino ang nasa bahay mo? Ang kapatid kong si Kiki at ang anak niya. Dati niyang asawa ang lalaking iyon kanina. Kapatid mo si Kiki. Ginaya ka niya na nagkunwari bilang babae mula 6 na taon nakalipas. Ano? Ate, buksan mo ang pinto. Pag-usapan natin ito. Halika. Si Xiaoguo ay hindi aking tunay na anak. Bakit mo ako nilinlang? Paano mo nagawa na gawin ang ganitong bagay? Papatulungan ko si Assistant Xiu na idokumento ang lahat ng krimen mo at isumite ang mga ito. Gugulin mo ang susunod mong buhay sa likod ng rehas. Hindi ako makukulong. Shiosh, magmakaawa ka. Hindi ako pwedeng makulong. Kung makukulong ako, ano ang mangyayari kay Guaga? Masisira ang buhay ni Xiaogo kasama mo. Magkadugo tayong magkapatid dahil sa ating magkasamang ina. Pakiusapan mo si CEO Yu na patawarin ako. Nakikiusap ako sa'yo. Iniwan mo akong mamatay kanina. Ayaw mong buksan ang pinto. Itinuturing mo pa bang kapatid kita? Magkapareho tayong magulang. Bakit ikaw ang sikat na abugat, habang ako'y tagapagtulong mo lang? Bakit ang lalaki mo'y naging CEO, samantalang ang sa akin ay mekaniko? Ito ang patunay na hindi patas ang buhay. Mali ba ang ginawa ko? Ang pag-iingat sa sarili ay natural sa tao. Ate mo ako, pangahas mong sinaktan ako. Nagsisisi ako't hindi kita sinampal noon pa, kaya naging ganap kang tampalasan. Ako ang masama, Yin Xios, kung baligtad ang ating kapalaran. Sa tingin mo ba, nakatayo ka pa rin dito, na nagmamataas sa moralidad, at humuhusga sa akin, mas masahol ka pa sana kaysa sa akin? Tigilan ang mga dahilan. Akala mo ba lahat ay kasuklam-suklam mong tulad? Kahit pulubi ako ngayon, hindi ako bababa sa ganyan. Ginawa ko lahat para kay Xiaoguo. Bilang ina, naghahangad ako ng pinakamabuti para sa anak. Ano ang masama doon? Maloko mo ang iba, pero hindi ako. Karangalan mo bang tawaging ina? Pag-uusapang pagmamahal ng ina ay lubhang katawa-tawa. Siya ang kabiguan. Hindi ako. Sisakilin ko itong walang kwentang bata. Bitawan mo. Mga gwardya, dalhin siya sa pulisya. Pakawagan ako. Mula ngayon, ako'y laging nasa tabi mo. Ang press conference na ito ay ginanap upang opisyal na ipahayag ang unang ginang ng Dragon Rise Group at pagtatalaga ng kahalili. Malugod po nating silang tanggapin.
Layunin ko sa pagtitipot na ito ngayong araw ay sabihin sa mundo. Sa buhay na ito, si InSage lamang ang pakakasalan ko. Napakabata pa nito, naging third wheel na agad.